pastorin. Sabi ko, sumagot ng Lord sa akin, anak, hindi ka pa ready. Kailangan mo pang mag-aral. Tsaka ano po ba requirement ng pagiging pastor? Una daw, dapat ikaw ay dedicated talaga ang puso mo. Pangalawa, dapat handa ka laging nakapolo at nakatakil. Palakpakan po muna natin ang mga pastor na nakatakil ngayon. So again, kaya po pakilala ko ang aking sarili. Ako po si Doc Lorenzo Faraon, na may licensed dentist and content creator at the same time. At umpisa natin to gamit ang verse natin ngayon. Next slide, ang Ephesians 4 verse 22 to 24. Ayan po basahin ko. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Ngayon, itanong ako sa inyo. When was the last time you have truly repented? When was the last time? Kailan ang huling pagkakataon na tinalikuran niyo ang inyong mga kasalanan? Or hence, what is your darkest secret? Kung papalikan niyo ang aking pangalan, pinag ko ito na previous slide. Konting istorya sa aking pangalan. Yan. Ako po ay, ang magulang ko po ay Katoliko. Ako daw po pinangalan ng Lorenzo dahil daw sa First Filipino Saint. At syempre, ang aking apelido, alam niyo naman, Faraon. Pero lilinawin ko lang po, ako po ang Faraon na born again. Father God, thank you for this opportunity to be speaking in front of you. Alam niyo, kung papalikan ng aking pangalan, kala niyo po ay napakabait. Tapos nagkaroon pa ako ng titulo sa unahan na doktor. Kala mo lagi hindi gagawa ng kasalanan. Pero bago ako naging isang medical professional, ito muna ang aking mga larangan na ginawa natin. Next slide po, ate. Yan. Nakikita niyo ba? Hindi kita, no? Kita? Maklaro. Sige. Yan, basahin ko na lang. I'm a rape victim, suicidal, motor napper, skull kicked out, hold upper, sex worker or prostitute, drug user, pusher, at isang worldly na tao. Actually, kulang pa yan. Kaya pag inesa-isa ko, baka hindi mo tayo matapos dito. So, yan ang mga nilagay ko. Bago ako naging isang professional, yan yung mga tinagdaanan ko sa buhay. Hayaan niyo po, ikwento ko sa inyo. Okay lang po? Umpisa natin sa pagiging rape victim. Nung ako po ay bata, edad 8 taong gulang. Ako po isang literal na batang 90s na laruan ko po ay lagi po ako naglalaro sa kalye, sa kalsada, ganyan-ganyan. At merong isang bahay na kung saan madalas kami doon naglalaro sa likod ng bahay na yun. Kasi ano yun parang, how do you say parang or parangan in... Yes. Like. Murag. Look like. Sige, di ba rin, man? So, lagi kami naglalaro sa likod ng bahay na yun. Kasama yung mga kaibigan ko. Tapos, lagi kami naglalaro sa likod ng bahay na yun, ng kapitbahay namin. Kasi, una, malilo, malawak. Tapos, palagi kami binibigyan ng merienda ng babaeng nakatira doon. And then, sa paulit-ulit namin paglalaro doon sa likod ng bahay na yun, napansin ko na tuwing ako ay iihi sa mga tabing puno o saan man, palagi kong mahuhuli ang isang matandang babaeng nakatingin sa akin. Hanggang isang beses, ay, hindi ko pinansin yun. Hanggang isang beses, tinawag niya ako, Utoy, Ellie, halika dito. Pinapasok niya ako sa kanyang bahay. Akala ko magpapatulong lang na kung ano-ano. First time na pinapasok niya ako sa kanyang bahay, pinahawakan niya sa akin ang kanyang mga ari. Taas ang baba. That's the first time. Yun pa lang yun. Umuwi ako, sabi niya kung susumbong. Hindi ko alam kung paano ko ipaprocess. Can you imagine an 8-year-old kid? Second time, third time, fourth time, tinuruan niya na ako makipagtalik sa kanya. Meron pa siyang mga, sorry for the word ha, meron may mga mature, meron pa siyang mga sex toy. So at 8 years old, natanggalan ako ng pagiging inosente. At 8 years old, halos yun ang dahilan kung bakit nag-diskaril ang aking pagkatao. At lagi ko sinasabi, kung kayo yung mga anak, pamangkin, o mga kamag-anak kasama sa church na bata, lagi nyo po protektahan yan.
Bakit? Kasi ang isang batang inosente na makaranas ng kahit anong pang-aabuso, whether it's sexual, physical abuse, mental abuse, trust me, laging magkakaroon niya ng side effect paglaki. Ito yung tinatawag nating manifestation. Magkakaroon niya ng isang abnormal activity na para sa kanya ay pleasurable, pero hindi niya alam na mali. Kasi siya ay biktima. Ngayon, if you will ask me, anong manifestation sa iyo, bago yun. Pero kwento ko muna sa aking kaibigan na kapareho ko ng karanasan. Meron akong kaklase nung high school. Lagi niyang, every time na kami merong recitation or quiz, ang ginagawa niya lagi, kinakain niya ang sarili niyang buhok. Pinapapak niya. Pinu-food trip niya yung sarili niyang buhok. Kami mga kaklase, hindi namin alam, pinagtatawanan namin siya. Normal ito, bakit ito ganito? Hanggang isang beses na hospital yung kaklase mo na yun. Tapos yan, na-admit siya, only to find out na ang dahilan kung bakit siya na hospital is nag-accumulate yung buhok na kinakain niya sa kanyang appendix. So, they have to cut the appendix. Kasi nagkaroon siya ng appendicitis. Tapos nagkaroon ng counseling. Bakit mo, syempre, bakit mo kinakain ng buhok mo? Hindi naman yung pagkain. Nung nagkaroon ng counseling, only to find out na siya pala ilaging binubugbog ng kanyang magulang. So, coping, ever since siya ay bata, so ang coping mechanism niya, hindi ho ba abnormal? Kung di mo alam ang story, pagtatawanan natin. Yun ang isa. Second example, meron akong naging kaibigan. Ano na to? College na ako nito. Every time, ang tawag sa kanya actually ay malandi. Kasi kung kani-kanino niya binibigay kanya sarili, babae po siya. Kung kani-kanino siya nagpapagalaw. At every time siya magmamahal ng lalaki, iiwanan siya ng lalaki pagkatapos siya kunin, ang tendency niya lagi is magpakamatay. Next slide po. I have your video. Pakiplay po. Siya po yan. Kaya. O sige, di bale. Kung hindi mag-play yung video na yan, sinend niya sa akin. Kasi magkausap kami. Mas kurekoto niya sa akin, she was heartbroken, gusto niya mamatay. Lahat ng capsules na nakikita ng ininom niya lahat. Sayang na hindi mag-play eh. Para sana kayo makita nyo. Pero thank God, buhay pa siya. Ngayon, bakit siya gano'n? Only to find out that she was gang-raped ng kanyang mga tsuhin at sariling naman. Kung makikita mo lang yung ginagawa niya yan, yung kalandian niya, kung kanino niya binibigay ka ng sarili, wala siyang pagpapahalala sa sarili, ang galing husgahan. Hindi ka. Yan ang story niya. Ngayon, if you would ask me, Doc, ano naman ang manifestation sa'yo? At a very young age, I become addicted to pornography. Siguro, as early as 9. And worse, I became a sexual exhibitionist nung ako nag-high school na. Di ba tayong mga lalaki, may tinatawag tayo puberty. Nung ako'y tumutunan ng puberty, I became a sexual exhibitionist. Sino nakakaalam kung ano ibig sabihin nun? Wala? Yan. Ang isang sexual exhibitionist, sila yung mga tao na nagpapakita taglalaw ng sarili nalang ari in front of a stranger. Would you believe ginagawa ko yun? And during that time, it was so pleasurable. During that time, yun yung tinatawag kong fetish. Hindi ko alam na mali. Until tagal-tagal ko siya hanggang college. Kanina nabanggit ko, ever since nangyari sa akin yun, na-discourage na aking pagkatao. Kasi kung maalala ko yung edad kong 7 to 9 to 10 years old, I used to be a top student. Hindi ako nawawala sa top ng aking mga klase. Pero nung tumutong na ako, siningil na ako ng manifestation. Wala na. Na-discourage ang pagkatao. Tinamad na ako pumasok, tinamad na ako mag-aral, nag-umpisa na akong bumarkada, nag-umpisa na akong gumisyo. Grabe yung addiction ko sa pornography. Kahit anong object yata, kaya kong i-imagine yan. Kahit ang speaker na yan. Ganong katinding abnormality na meron ako sa dala-dala ko dati. Ngayon, kasabay nung pagka-discourage ang pagkatao, tinamad na ako pumasok. Hanggang nag-resulta, nakita-out ako sa aming school. Sa kadahilan, binasag namin ang kotse ng aming guidance counselor. So nakita ako. Sabi nung advisor ko, ay kailangan papuntahin ng iyong mga guardian kasi kakausapin kasi you are subjected for expulsion. Hindi ko masabi sa magulang ko. Ito yung ginawa ko, naglayas ako sa bahay namin. Tumuloy ako sa bahay ng aking kaklase. Kaso pinalayas ako ng ina ng aking kaklase kasi kakaklase ko siya. So ginawa ng aking kaklase, inirefer ako sa kanyang kaibigan.
This is true. Nirefer ako sa kanyang kaibigan, which is isa siyang bahay ng isang sindikato sa lugar natin. Pag sinabing sindikato, meron lang yan isang leader, tapos mga member na gumagalaw para sa kanya. I didn't know, hindi ko alam na gano'n. Until napagdating ko doon, wala na akong choice. Ayaw umuwi sa amin kasi baka mabugbog ako ng tatay ko, hindi ko alam. So pagdating ko doon, na-culture shock ako kasi nakita ko yung galawan. Ano na lahat? Drugs, sex, lahat na ng kasama kasi pag sinabing sindikato, nabubuhay sila lahat sa illegal. Walang legal. At diyan ko natutunan, maging motor napper. Kasi noong time na yun wala pa akong experience sa car. Puro sa motor. Yung mga panahon ko kasi, hindi pa mga kilis ang motor, madali yung i-hijack. Nagnanakaw ko kami ng motorsiklo, kasi yung mga klase ko, yung mga kasama ko kasi, hindi lang ako yung dumating ako sa bahay na yun, hindi lang ako, marami ng mga member na doon. At ako yung bagong dagdag. So, kinabubuhay na lang, nagnanakaw kami ng motorsiklo kung saan, makikipagkaibigan kami sa mga tao may motorsiklo, tapos dadalhin namin sa isang lugar, hold upin namin, minsan ako yung makikipagkilala, minsan ako yung mga hold up. Tapos, chachap-chapin na namin yung motorsiklo, ibebenta namin by parts. At lahat ng income na yun, mapupunta sa aming boss. At the same time, yun nga, naging hold upper din ako. Kasi minsan ako yung bumibira ng hold up, minsan ako yung napapanggap na biktima. Pero mas madalas ako yung hold upper kasi yung time na yun, malakas talaga yung aking loob eh. Pero nilinawin ko lang po, hindi ko ako hold upper na basta makakasama niyo sa dilim. Tapos hold upin ko kayo. Mga big time hold upper po yung ginagawa namin. Kumbaga ako po yung hold upper with a class. And then also, I became a sex worker. Kasi bahagi na kaya bubuhay namin doon. Yung kasi mga kasama ko, may mga itsura. Ako lang po yung sakto lang. Binibenta kami sa mga matatandang babae, sa mga mayayamang bakla, sa mga famous at saka mayayamang politician. To the point na ako yung naging minsan ko naging kliyente yung dating mayor sa lugar namin. Takot ako, nagulat ko. Ikaw yung nasa nakakulit ng ganyan. Binibenta kami, kapalit ng halaga, kapalit ng sexual activity, babae, bakla, lahat na. Tapos lahat na kinikita namin sa boss namin. And also, I became a drug user, a drug pusher. Lahat na yata ng droga na tingnan ko na. Kaya kapag nakakarinig ako ng testimony, I'm sorry, kapag nakakarinig ng testimony, isa lang ako na ganyan, isa ko ng ganyan. I find it cute. Kasi, kung malalaman lang ninyo, yung dami ng drogang tinik ko dati, lahat na yata ng variant at genre, shabu, marijuana, injectable shabu, LSD, mushroom, lahat na. Lahat yan kinaadikan ko dati, tapos nagbebenta kami ng shabu. Ang shabu na binibenta namin, hindi yung sachet. Kasi laki ng torpilo na binibenta namin. That is true. And then we are so worldly. Tulog kami sa araw, gising kami sa gabi. Uwi namin sa gabi. Kasi wala naman nanguhuntat ng araw. Lahat kami sa gabi lang, lahat ng sexual activity, lahat sa gabi lang. At thankfully, yung time na yun, ako lang siguro sa mga kasama namin hindi nagkaroon ng sakit. Most of them nagkaroon ng sexually transmitted disease. At alam nyo, yung boss namin na yun, maikwento ko lang. So sobrang dami ng kanyang connection. Meron kaming doktor. Would you believe? Na pag ang isa sa amin ay nagkaroon ng tulog, tatawag ang doktor, magpipis papadala ng gamot, pipikapil na papadala, ayan, gamutin mo. Kaya na-witness ko yung mga kasama ko kung paano sila umaray every time sila iihi. Thankfully yung time na yun talaga hindi ako nagkamera niyan. Siguro, yung paglalas ko yan, lahat na nabanggit ko sa inyo, it lasted for 2-3 months. O sabihin natin mga 2 months yan. Kaso, despite of all that, kahit ako'y high-performing agent, top-selling agent noong time na yun, doon sa aking boss na yan, hindi ako masaya. Ginagawa ko lang siya kasi kailangan kong gawin. At siguro, for some reason, tinap ako ng aking boss, LA, uwi ka na sa inyo. Pinauwi ako. Eh, halos lahat kami na nasa bahay ngayon, lahat kami wala ng pamilya, lahat kami wala ng inuwi, lahat kami naglayas. Lahat mga wala ng... Ako, kung maririnig nyo lang ang prinsipyo ng mga tao yung kakaiba. Speaking of that, kaya ako nagpapasalamat ngayon ako yung isang medical professional. Nagagamit ko yung karanasan ko kung paano kausapin yung mga may pinag-aralan, kung paano kausapin yung